Malungkot nga yun dahil nauna pa siyang nakulong. Nauna pa siyang nakulong si Congressman Mike Defensor kesa dito sa mga mastermind ng pagnanakaw sa bayang Pilipinas. Hindi ba sino ba yung sinasabi nila magnanakaw mastermind? 'Di ba? Itong bunuan. Yan. Biglang ginawang Ay, state witness. witness, no? O, paano nangyari 'yun? 'Di ba? Na siyang magiging state witness. Eh, umamin na nga, di ba? Nanuklakaw siya. Umamin silang lahat ng mga taga-DPWH. Oo, Yung mga taga-DPWH, hindi naman yan magnanakaw kung walang authority o walang parang go signal ng mga nasa itaas, hindi ba? Eh, ako na lang sa kikiwara. Siyempre, ang inyo ang nakikisang kakaiba ang mukha. Gakargota. Uy! Uy, pagpasensya nyo na mga Pasensya niyo lahat kalilikon. Oo. Nahawa May kami sipon po kay siya. Jack, ha? Hindi ako Ha? normal na yun. Nahawa tayo kay Jack. Lahat Oo. tayo. Ngongo. Ayan na. Ayan na. Labo, sawin pa rin na. Oo. Ayan. Kaya tara na, makisali, makisa at makibahagi sa talakayang nagbibigay liwanag sa ating mga pananaw, ipakita ang inyong opinyon, magtanong at maging bahagi ng pambansang diskurso. Ito ang Vox Populi, ang boses ng bayan. Na-miss nyo ba ang mga banateros? Matagal po kaming nawala sa ere Uy. dahil ayun, tayo ay nagpunta Yes. sa China. Nagpunta tayo sa Guangzhou, sa Shanghai, sa Beijing. And then, tumuloy tayo sa Hong Kong. Oo, Oo. Ngayon na nga, lahat tayo nagkasakit. Oo, nahawa kayo sa akin. Nahawa kami lahat kay Jack Argota. Ayun na nga, hindi kami... Magkakaposes na kami, mga kaibigan. Oo. Ang ganda nung experience natin dito sa sa China, sa Guangzhou. High-tech, no? Hindi natin alam na may mga ganung palang Grabe, no? ganung mga Akala ko sa structures. movie lang, no? Totoo pala siya. Di ba sabi ni ano sabi ni Congressman Benny Abante diyan sa China, sabi niya backwards daw yan. Hayop raw. Pangit. Hayop ka, abante. Hayop kagad. Sinuwaling eh, oo. Kung kailan naman na eh, ako nagsinuwaling. Kung nakaroon, bigat ng mamahay, okay? Ay, grabe. Pero may scammer doon, ha? May scammer. Oy, sino? Oo, na-scam si Master Judea. Ako eh. Pitong picture eh, Monday to Sunday. Eh. Ang galing ang galing ng mga taga China, no? Oo, kasi Yung scammer, na-scam. nagpunta tayo diyan una sa Guangzhou, nagpunta tayo diyan sa may Canton Tower, 'di ba? Yung sa napakataas na Oo, kung taas. tapos makikita mo yung lapag na ganyan, no? Salamin siya, makikita mo. Oo. Pero talaga nakita ko matatapang kayo mga banatero. O, syempre. Oo. Kasi pumunta kayo ron eh. Hindi natin palalagpasin yun. Once Basic. in a lifetime opportunity. Baka mas malakaw si Master. Bakit? Lahat ng kuha, binili. But anyway. Oo. Pinagkakandaan. Pero, bago yan, pasalamatan muna natin SMNI, management, at of course, si Pastor Apollo Sikibuloy dahil binigyan tayo ng pagkakataon na makapagbakasyon. Ang tagal ng Oo. bakasyon natin, ha? Palawan. Maraming salamat. Ano pa bang mga Pastor. experiences nyo sa China na hindi ninyo makalimutan? Ako yung unang paglapag ko pa lang doon, basura yung hinanap ko eh. Wala, no? Walang basura, oo. Yung pala, parang yung China mismo, naghahanap na sila ng basura kasi yung basura ginagawa nilang energy. So, Kaya dito mas- sa atin, ang hinahanap, pera. Pera, oo. Oo. Pero doon, basura. Kaya pala puro electric. At tahimik dahil electric na doon, tahimik yung kalsada. Wala. Walang bumukusila ron. Oo. Maayos, malinis, maganda yung kanilang mga kalsada. Coach Oli, ano bang mga nakita mo dyan Maganda sa... yun. Actually, mas maganda yung electric na lang ang motor. Kasi ang maingay sa atin ngayon yung motor eh. Yes. Pero doon puro electric yung motor. Napakatahimik. Tsaka walang pollution, Napakaganda. ano? Oo, wala. Walang pollution. At pasalamatan din pala natin, no? Sana mapanood niya to. Oo. Yung guide natin doon, si Wulin, si Eric, no? Na muntik na magkain laban, tsaka si Sir Jack Argota, nag-I love you-han eh. Oo, kasi wala kami... Hindi kami makaunawaan. Oo. Yes or no lang alam niya eh. Love is the universal language, sabi nga nila. Akala ko yes or no lang alam niya. Nag-I love you ko. Nag-I love you to. Uy. Naintindihan ka. Oo, alam mo. Antakin mo, in-check at saka ngongi, Alam mo na, nagkaintindihan, inaano ha? ka pa. Tapos after nung Guangzhou, which is para siyang Shenzhen eh. High-tech, di ba? Sa Dyan. Shanghai. Nagpunta tayo ng Shanghai. Ang ganda. Kuya, Iba stop rin, ko iba muna rin kayo ang sa Shanghai. Guangzhou. Sige. Nalaman ko ron na yung Guangzhou pala, ano pala yun? Punong pinsa pa lang yun, ha? Oo. Oo. Grabe naman, tayo, Canton Tower. Canton Tower.
Wala ko sinampan tayo na kahirapan. Nasa tower tayo, sobrang liwanag nung nasa baba. Sobrang, Ganda, no? ganda, may barko, umiilaw lahat umiilaw. Sobrang sabi ko, sana pag-uwi natin, ganito na tayo kasi malabo eh. Kasi may maglalako yung kukwirno natin. Yun lang. O yun, kailan lang, kanina lang, may nakita na naman ako sa balita na sinintensyahan na naman ng Death. Bitay. Oo, Bitay, Isang opisyal ng gobyerno na nangurakot. Sa China. Bitay kagad sa China, di ba? Tama yun. Oh, Ganun kaya- sana, no? Ang bilis nakita natin yung progress no? Oo. Yes, oo. Napakaganda. And then after natin nakapunta kayo ng Great Wall of China. Anong Tama na, isa na, lumakpas ka, nilaktaw kami ng Shanghai. Sige, anong Relax. naalala mo sa Shanghai? Punta kami ng Shanghai, mga boss, no? Sumakay kami ng bullet train. Oo. Akala ko sa pelikula lang yun. First time. Lahat tayo, first time mo rin ba? Nakasakay na ako ng Ilang kilometers yun? Parang nasa 2,900 kilometers. Simula- Yung binahe natin via train. Simula ano, no? Hindi mo naramdaman, no? Mula Guangzhou hanggang Beijing. So parang inikot na natin yung buong Pilipinas. Wala Shanghai. Wala Shanghai. So- Ano ka na? Posible na mangyari sa Pilipinas kung walang nagnanakaw. Oo Kasi naman. Yun nga yung yun nga yung sinasabi ni Banat Banat pa sa kanyang vlog. Yan yung vision Yes. Yan yung vision ni Pastor Oo, Yung yung magkaroon tayo ng mga ganyang mass transportation. Oo. Yung makaikot ka sa buong Pilipinas na nakasakay ka lang sa tren, di ba? Kaya naman talaga. Kasi China nga, napakalaki, di ba? Pero umiko tayo. Hindi Bilis. natin mula kabilang dulo hanggang dulo. Pero ano masasabi nyo? Sinasabi nila mga daw kayo, tuta kayo ng China dahil masyado kayo nagagandahan daw sa China. Maganda naman talaga eh. Maganda naman talaga yung China kung ikukumpara natin sa ibang bansa. Kasi ito scientifically, nakakatulong talaga emotionally, mentally, ang paglabas ng ibang bansa. Kasi marami kang matututunan eh. Marami kang mapupulot na aral at mga idea na pwede mong gamitin sa pang-araw-araw mo na buhay. Una, May mga opportunity lumabas ng bansa. yung may mga pera lang. Sino ba may pera dito? Yung mga politiko, yung mga negosyante, na sila na dapat ang nagdadala ng mga idea na yan Tama, dito tama. sa atin. Una, paglapag ko pa lang sa Guangzhou, nakita ko yung Guangzhou eh. Paglapag ko lang natin ng Guangzhou, naalala ko agad, Glory Mountain, Prayer Mountain, tsaka Kingdom. Parehas, no? Yan. Parehas. Kasi yung mga gilid ng kalsada may mga halaman eh. Tsaka yun dun sa vlog ko, di ba? Malinis. Sa vlog ko, wala silang lupa doon na pinababayaan. Ang lupa sa city, hindi nakatiwangwang. It's either may halaman, may bulaklak, patulad na nakikita natin doon sa Kingdom. Oo. So naalala ko agad yun. Saka kuya, yung airport nila sa Guangzhou, napakalaki, no? Oo. Diba, nung sumakit tayo ng terminal na rin sa Naiya, simula, pagbaba natin, sasakit na yung airplane. Uy, wala pang 1 minute yun sa atin eh. Sa kanila, parang kalating oras tayo Oo. Bumiyahe, parang gumagawa na naman airport, pawasok na ng airport nila. Napakalawak ng airport nila. Ang ganda ng sistema nila, yung wala ng tao, no? Wala Wala na, ng tao, puros makina na, no? Yes. Pero in fairness, nung bumalik tayo galing galing Hong Kong, in fairness sa Terminal 1, maganda yung Pero- ito lang ang ito lang ang tumagal eh. Hindi nabasa yung mukha Inis kanya yung agila ng Hindi, passport. yung mukha ko, yung mukha ko ayos pa din sa Terminal 1 eh. Oo. Pamatindi dyan, Yan, Ayan, yung Ayan, Oo. Driverless car. Hindi, iniwan ng driver dahil ang ingay nito. Umalis yung driver. Ang Nag-drive ingay ng kasi sarili. nito, umalis yung driver. Ano yung mukha ko, no? Amazing, oo. Napakahusay, napakaganda. Kaya ngayon yung sinasabi ni Master Judea kanina na kung yung mga nag-a-abroad, kasi kami ni Banat, lagi kaming umalis naman. So, nakakaingit. Siyempre, nangangarap ka para sa bahay mong Pilipinas. Alam naman natin, maraming mga senador. May senador nga dyan Yung ang yaman-yaman, di natin alam, parang yumaman yun. Sino yun? Kada break, para yung punta nilang pamilya sa ibang bansa, Nakikita naman nila gano'ng kaganda sa ibang bansa. Mano ba yung pag-uwi nila dito? Yun sana yung yung maging pangarap nila para sa Pilipinas, no? Pero hindi eh. Wala. Iba ang Parang nangyayari. nila maglakaw. Yumaman, maglakaw na maglakaw. Oo. So, ayan, napakaganda. Beijing, nagpunta tayo dyan sa Great Wall of China. Ayun, anak, pinakamahirap namin na puntahan, mga kayukugan. Parang ayoko Yan na ang, pumalit yan ang doon eh. matindi. Oo, ayoko pumalit. Kasi nakita nyo yung sa atin, pinag-uusapan, flood control pa. Oo. Di ba? Ninanakaw pa. Etong Wall of China na to, BC pa to. Libong taon na yan, ha? BC, before Christ pa to. Nagawa nila yung ganyan. Isipin nyo. Tayo nga, kahit ngayon, hindi natin magawa yan eh.
Yes. Dahil sa napakadaming magnanakaw. Ah. So, wag niyo pong tatawagin ng banateros na pro-China. Kailangan lang magising tayo sa sitwasyon na posibleng ganyan na sana ang asenso ng Pilipinas kung hindi magnanakaw ang mga nakaupo ngayon. Oo, tama yon. Kasi kitang-kita naman natin, di ba? Itong China, halos kalahati ng mundo. Oo. Kalahati ng mundo, yung binakod nila, yung Yung Great Great Wall of Wall, China, oo, 21,000 kilometers. Nagawa nila noong panahon pa. Wala pang teknolohiya. Eh ngayon, ang titindi na ng mga teknolohiya, pero bakit ganun? Pag nagtayo tayo ng kalsada, nagtayo tayo ng tulay, nagigiba agad. Samantalang yun, hindi pa simento yun ha. Mga itlog-itlog pa ata ang pang ano nun eh, di ba? Yung, so, unang-unang clay-clay panahon. lang, clay-clay. Mga clay-clay lang. Pero Pero kuya- hanggang ngayon, Pero buhay kaya, pa. napansin mo yung Great Wall of China. Ah. Noong alam, talagang nahinilo na silang umasenso sa buhay. Yes. Diba? Talagang, ang hirap gawin nun, ha? Nasa ano yan Seven Wonders. Dati 8 Yes, wonders. nasa Seven o 8 Wonders. wonders of the Hanggang world. ngayon, Hanggang ngayon. Oo. hanggang ngayon. Meron din tayong mga kasama dyan sa 8 wonders of the Palawan. world. Yan, yung Banawe Rice Terraces. Palawan. Palawan, di ba? Oo, yung doon sa Puerto Princesa. Meron din tayo 7 wonders sa government. Yung mga magnanakaw na, ano. Seven, planters yun. 7 wonders. Oo, seven Magkatunog planters. lang. Oo. At pagkatapos natin, nagpunta tayo ng Hong Kong. Ayun. Batiin natin lahat ng mga kababayan natin Yes. dyan sa Hong Naman. Kong. Siyempre, unang-una sa lahat, yung Kingdom Local Congregation ng yung KLC of Hong Kong. Sila Ate Ipin, ha? Ate Oo, Ipin. grabe. Opo. Grabe, na-miss natin kagad si Ate Ipin. Sila Ate Mildred, grabe. Talagang, ayan, nasaksihan natin yung sports fest nila. Yung, grabe, nag-basketball pa tayo. Si Kuya Bong. Oo, sila Kuya Bong, syempre Kuya Bong sa KLC of Japan. Oo, pupunta pa naman tayo dyan sa KLC. Ayan na, ang galing talaga yun. Sinot ka sa kalaban eh. Kalaban, sinyot eh. Hindi, doon ko nga nalaman talaga, mga banateros, na mga taga KOJC, mapagbigay talaga sa kapwa. Mantakin mo kalaban natin si Paul Montibon, sinushoot niya sa atin yung bola. Ang galing, ibang klase talaga, ibang klase. Pero, Manalo lang tayo, no? oo, ang ganda nung ano natin dyan. Ayan, nahimatay na ako sa pagod. Lahat kami nagkasakit dahil dyan eh. Ayan si Banat ba pagkatapos ng basketball na yan, hindi na namin siya nakita eh. Isang linggo namin siya hindi nakita. Dahil sa basketball. Ayan, nilay up kaya sana sa susunod, pagbalik natin dito, sana kasama na natin si Pastor. Yes. Hilig mag-basketball. Ayun, ang galing. Isa siya niyan. Ayan, Patid sa linya, bakapal. Bakapal. Ayan Si na. Rodman, Ayan, nag-agawang kaming lahat, ayan, sinut niya sa Pinapayaan kalaban. na si Paul, Ang galing ni Paul Montibon talaga. Ayan, ang daming kuha. Play na yun ha, pagkadapa, sinitipol ha. Hindi naawa sa iyo si Paul kasi nahirapan ka makuha yung bola kaya So, Pero ang ganda ng experience dito. Ano napansin nyo? Kasi ako. kami, nakapunta na rito. Ikaw, first time mo. First time kong makasama kayo gan sa KLC. Ako na ilang post na ako gan, Gulura ni Meta. Talaga? Yung post ko. Ay, oo. Kasi ayoko na sabihin yung Gulura ni Meta yung post. Pero, napansin ko, ang galing lang KLC. Kasi napagsama-sama niya lahat ng member, kahit hindi ka member. Lahat ng Pilipino. Napagsama-sama nila sa isang okasyon. At sa pangalawang pagkakataon, nag-judge tayo doon sa kanilang Tingnan mo naman, napasayaw nila tayo. Ayan, at kasama rin natin dyan, syempre, si Attorney Rowena Guanzo. Oo. Isa rin sa mga guests. Pero Yun, may kasama natin ngayon. Actually, nag-guest natin ngayon si Attorney Rowena Guanzon. Pero wala pa siya. Mamaya, nandiyan na yan. Nandiyan na siya. Pero may sinasabi kasi si Sir Jack eh. Sige. Ano? Sabi ni Sir Jack, nahawa siya kay Attorney Guanzon. Nuko talaga to si Jack eh. Hindi, kasi nung nakita natin si Attorney Guanzon dito, kasama natin siya, may sakit si Attorney Guanzon. Ang lahat mo ka nun? Oo. Ang lahat kayo na? May sakit pa si Attorney Guanzon, pero Ang pa rin. lakas naman. Palag pa din, Mahama ka rin yung lakas ng lila niya eh. Talagang palakan pa rin siya, no? Grabe. Anong experience mo sa mga OFW, mga na-meet mo ng mga OFW yan? Nakakawala sila ng homesick.
Ako wala. Kumaga talaga. Wala Para ng- ko na lang sa Maynila eh. Nakakawala ng homesick ha? Ikaw pa na homesick, Ako pa sila yung- yung nandoon ha? Ako yung nagpasi eh. Oo. Yun ang- Nahawa sila sa... yun. Yung ano, Kuya Jack, yung cable car, ano experience mo? Ay, ako ay pinaka na... May na-discover ako dyan. Oo, ano yan? Nung tumalon ako, alam ko yung natakot eh. Malalaglag ka lahat. Alam ko to. Kung naman naman kasama natin, nag-girat oh. Oo. Diba, yung kusa But anyway, yung cable car, tama yung suggestion ni Senator Robin Padilla dati. Oo. Yung pula sa Baguio, pababa. Kasi yun, na sinakay natin, ang layo, ilang kilometro yun. 2 bundok, 2 bundok tinawid natin. Marami, nilap dalawa yun. Marami Oo, yun. so pwede yun para mabawasan yung traffic papunta dyan sa Cannon Road, dyan sa... Yan nga yung ano, mga dapat na Diba? ine-explore natin. Ano? Dapat. Oo. Oo, kaya lang pwede kaya yan sa atin kasi napansin mo sa kanila, walang kable sa Yung mga kuryente. walang mga kable Wala. ng kuryente. Oo. Problema rito, baka pag gumawa tayo ng ganyan. Sumabit sa kuryente. Oo, makuryente yung sakay eh. Hindi natin, pero yun yung mga bagay na, alam mo yun, ang tagal lang meron sa ibang bansa, magaling din naman ang Pilipinas, pero wala tayo. Ano yan, 20 years na yan. 20 years na yan, cable car na yan. Pero wala Ito pa naman, tayong... hindi lang 20 years eh. Pero wala pa tayong nababalita ang aksidente. Meron di ba? dito, mas magaling. Ano yan? Magaling magnakaw. Ay, Hindi lang yun. 20 years. 50 years na, nagnanakaw pa rin mga hudas. Eh. Ayan o, yung nasa screen, that's... Ay, Ayan, ilang oh. kilometro yun. Tagal din natin dyan, di ba? Oo. Tapos tumalon ko sa uli, no? Umuga eh. Gumanon eh. Parang makakalas eh. oh. Saan Haba. dito nakita yung ine-explain natin kay Sir Jack. Ah. Oh, yung papuntang Macau. Ikaw na Ay, mag-explain. Ay, oo, yung ano hindi na kami pumunta ng Macau eh. Pero nakita namin sa ere, sa kanyang pool car, yung underground. Underwater. Underground. Wala mo, sa tubig dumaan eh. Underground sa Underwater. tubig. Ganon. Ano, sa ilalim ng tubig gumaan yung mga sasakyan. Underwater tawag doon. Basta yun, basta may puta. Ikaw na Papunta magkwento. ng Macau, sama ka sana nung kuya ko, tulog ka lang eh, nasakit ka lang eh. Oo. Ano lang, designated survivor ako dyan eh. Talaga? O kasi naramdaman kong babagsak yan Ay, eh. patay. Kaya nag-stay na lang muna ako. Oo, baka may mangyari sa inyo, sayang Huwag naman. naman. Dami natin. Ang ganda dito. Oh, pero ayun nga, marami tayong na-miss out actually. Oo. Nung nandirito tayo, yung rally ng INC, Ayan. di ba? Yung pagkakahuli kay Senator Dante Marcoleta at saka yung mga unang araw ng impeachment. Oh, pero yun nga, maraming mga naghahanap sa atin actually. Oo. Nakakapag-vlog naman tayo niyan pero syempre pag nasa China ka kasi bawal ang YouTube at saka Facebook wala. doon eh. Baka kung kami makapag-live. Kaya hindi tayo Pero updated naman tayo sa mga nangyari at yung INC, grabe, no? Nakita Oo. niyo yung nangyari Yes. sa rally ng INC, 2 araw, tapos sa pangatlong araw, di na binigay yung kanilang permit. Tapos tumuloy sila sa Liwasang Bonifacio, no? I was expecting lang talaga na sana mas tumagal, ano? Kasi yung KOJC, nung sila yung nagsagawa ng rally dito sa Liwasang Bonifacio, tumagal yun ng 8 days, 8 days. Tuloy-tuloy yun, ha? Oo, tuloy-tuloy na 8 days yun. Dito, 3 days tapos hininto na nila. Hindi, nabalitaan ba kung bakit hininto na nila? Ano bang Sa akin, parang wala na ata permit. Walang permit sa EDSA, no? Sa EDSA. Dito sa Liwasang Bonifacio, Freedom Park Freedom yan Park, so di kailangan ng permit. So Oo. far, wala tayong masyadong nabalitaan nun eh. Ako meron. Ay, Ako ano kung ba parang kwento? kung sure ha. Oo. Baka kasi alam mo na. Mamaya tanungin natin si Attorney Attorney Guanzon, no, kasi sigurado ako alam niya kasi nung nasa Hong Kong tayo, napag-usapan natin yan ang rally. At may mga sinasabi sila na may strategy ang Iglesia ni Cristo. So marami rin kasing umikot na mga bali-balita, yung mga nagsasabi na nakatanggap na ng mga ex-deal yan, ganito, ganyan. Pero siguro naman nakita naman natin na aresto si Yes. di ba? Si Dante Atty. Marcoleta. Oo, nakita naman natin. And nakakalungkot nga yun dahil nauna pa siyang nakulong si Congressman Mike Defensor kesa dito sa mga mastermind ng pagnanakaw sa bayang Pilipinas. Hindi ba? Sino ba yung sinasabi nila magnanakaw mastermind? Di ba? Itong bunuan. Yan. Biglang ginawang state witness. oo. no? O, paano nangyari yun? Di ba? Na siya ang magiging state witness. Umamin na nga, di ba? Nanuklakaw siya. Umamin silang lahat ng mga taga-DPWH. Oo, nagnakaw nila. Yung mga taga-DPWH, hindi naman yan magnanakaw kung walang authority o walang parang go signal ng mga nasa itaas, hindi ba? So yun yung mga nakakalungkot dito. Kayo ba, mga kaso ninyo, di ba kayo natatakot?
Parang wala akong kaso Hindi, sa atin Meron naman din. eh. Oo. Ano naman tayo eh. Kumbaga, positibo naman tayo. Kasi alam naman natin na wala naman tayo ginawang masama. Oo naman. Nag-interview lang naman tayo eh. Ito kasi ang nakakalungkot dito. Si Rodante Marcoleta. Malaking tao. Yes. 'Di ba? Suportado pa ng isa sa pinakamalaking religious organization sa Pilipinas, pero ginanyan pa rin nila. Paano na kaya tayo, hindi ba? Yun ang problema. Oo, mas maliit Oo, mas kasi maliit tayo, no? Yun ang problema. Kasi sa panahon ngayon, parang marami ang nagsasabi na parang patuloy ang pagbibendalo. Oo. Pagtuloy ang pag-yurak sa ating batas, yung mga may kasalanan parang pinagtatakpan at yung mga nagsasalita laban sa may kasalanan, yun ang pinahihirapan. Bigyan nyo ng mensahe si Rodante Marcoleta tsaka si Mike Defensor, ha? Oh, yeah. Bigyan natin si Mike Defensor. Kasi yung isang ano dito, katulad niya kanina, nag-release ang COMELEC Oh, yeah. ng statement na hindi na kinicriminalize. Decriminalize na. Decriminalizing yung 75 yung donasyon kay Rodante Marcoleta. So ano kaya ang magiging effect nun sa kanyang kaso? Mamaya tatanong din natin yun kay Rowena Gonzon. Pero si Banat, mayroon bang ano yun, effect Banat, yung inisyo na ni-release ng COMELEC? Tingin mo meron sa kaso ni Rodante Marcoleta? Wala, dahil wala naman talagang reason kahit ano pa eh. Talagang walang dahilan para makulong si Marcoleta. Kahit nga si Mike Defensor isipin mo, plunder case yun ha. Paano ka magkaka-plunder case kung wala ka naman sa gobyerno, hindi ka naman part? Tama. Pangalawa, hindi naman pera ng taong bayan yan. Personal yan. Private money yan. Bakit mo sasabihin plunder? So, yung sa COMELEC, wala yan. Parang ano lang yan. Dahilan lang yan. Pero hindi talaga yan ang ano dyan, ang issue dyan. Sabi nga din ni COMELEC chairman, hiwalay siya sa ombudsman. Ombudsman talaga ang medyo weaponized ngayon, panahon na to. Ombudsman lang ba? Oo, pero yan yung tinatawag nilang Cavite Connection, ha? Ombudsman, DOJ, Ping Lacson, puros mga Oo. taga Cavite yan. Ang mga kinakana niyan, puros mga taga Cavite. Katulad dyan, sila Kiko Barsaga, di ba? Anyways, Kumulipilya. dire-diretso. Yun na nga. So, mga banateros, mag-break po muna tayo. At wag po kayong alis at magbabalik po ang ating programang Vox Populi. Mang Vox Populi, ang boses ng bayan. At pag-uusapan natin yung mainit na talagang binantayan ng taong bayan. Grabe yung tiwala ng taong bayan sa SMNI. Maraming salamat sa inyo. SMNI na lang naman kasi ang naghahatid ng patas na balita. Kung ano yung lumabas, yun lang yun. Wala nang lapis, walang kulang, walang idadagdag, walang ibabawas, kung ano talaga yun. At kapag nilalita na SMNI, Oo, wala yan. Hindi totoo yan. Fake news yan. Oo. Objection, ikaw lang pinakamalabo sa SMNI. Objection. wala maingay. Objection. Objection. Alam mo. Oo. Yes. Oo. Your Honor, please. Your Honor, Oo, Your totoo Honor, naman. please. Your Honor, please. Sorry, please. Anyway, so yung nangyaring ano na yan, grabe ang live views ng SMNI. Congratulations sa Congratulations SMNI. sa SMNI. Ang daming nanonood at talaga namang balita nga natin. Pati yung defense team at saka pati yung prosecution. Sa SMNI Oo. nanonood? Boses ni Admar yung naririnig mo daw sa mga cellphone nila. Oo, yung boses pa naman ni Admar, siya lang ang merong ganung boses sa buong mundo. Oo. Tapos doon sa may malaking TV na ganyan sa Senado, SMNI yung pinapanood doon. Mas marami Ibang pang klase. views sa SMNI kaysa sa Senate, no? Oo. Oo. Kasi ang SMNI pinagkakatiwalaan. Ano bang masasabi ninyo? Bago natin ipakilala yung ating magaling na guest, itatanong natin, legal luminary. magaling na lawyer Tatanong lang natin. tayo. Kasi Oo. syempre, ang abogado sa amin dito, si Coach Oli lang eh. Oo. Oo. Kailangan natin malaman yung mga technical na mga bagay. Pero anong napansin ninyo sa unang araw? Unahin natin si Banat Bay. Yung unang araw, kay objection, di ba? Pinagtatawanan nila yung yung defense kasi daw object ng object. At nagsasabi sila, ba't daw object ng object? Pinaliwanag mo yan sa vlog mo, Banat eh. Ulitin mo nga. Hindi kasi alam mo, yan yung trabaho nung unang kasi pinupuna nila yung pag-object na tong defense dun sa unang witness, di ba? Yung defense ang nag-object. Which is, magtama naman yung kanilang pag-object. Magtataka ka yung pag-object nitong prosecution,
yun talaga sablay na sablay. Dahil makikita mo, hindi pa tinatanong, oo. tanong, hindi pa nagtatanong, nag-o-object na. Anong ino-object niya? Kaya ka nga nag-o-object kasi may nakita kang hindi dapat o mali yung pagkatanong. Dito wala pang ang tanong, nag-o-object na siya. Kaya nga tama rin sinabi ni Chis Escudero na he sounds na parang desperate. Frustrated. Desperation yung kanyang pakiramdam. Which is kitang-kita naman po natin. Dahil alam mo, mahirap talaga maglagay ng isang witness na walang alam. Yun ang problema Naglagay sila ng witness na butas-butas. Dapat kasi ang papatunayan ng witness, meron talagang grave threat na nangyari. O merong tunay na pagbabanta. Ang problema, para bang inutusan lang? O ito sabihin mo, ito pag tinanong, ito sagot mo. Hindi talaga nag-imbestiga. Tsaka umikot banat bay doon sa umikot sa pagpapatunay na yung video na yon ay totoo, na binanggit nga ni Inday Sara yon. Pero tanungin ko kayo, dininay ba ni Inday Sara yung mga statement niya doon sa Zoom meeting na yon? Hindi naman. Hindi niya dininay Walang diba? denial, Kasi kung magtataka ka, bakit ipiniresinta pa nila ito as ebidensya na parang sinasabi nitong nakaupo. Sino ba yan? Kilala mo yan Pamilyar sa Oo, akin kilala mo yan, Sir Jack Oo. Alam niyo, pumunta ako ng Sakpila, di ba? Oo. Kasama yan sa akin, nakipag-usap sa akin Oo, may naka-close door. Oo. Nagulat ako kilala ko to Teka lang, hinanap ko sa cellphone ko. Kaya ang daming racket, Ang no? dami mo racket, kayo piligan. Puro mayaman naman yan. Kasi lahat na kayo pura yan, walang wala Pero style ng Banat Bay, Coach Oli, yung style ng lawyer ng prosecution, anong masasabi ninyo sa estilo niya? Tsaka yung estilo naman ng defense, anong mga napansin ninyo? Ako nakikita ko lang talaga dito, alam naman ng lahat na wala talagang threat. Kasi andun tayo sa Zoom na yun Nung binanggit ni VP Sara, naintindihan natin agad na kung pinatay siya. And I'm sure alam din ng abogado sa kabila yan, ng prosecution. So alam natin lahat yan. Pero syempre, ang purpose nila dito, inamin na nga di ba? Na talagang hindi nila mapapatunayan na may threat. Ang purpose talaga nila dito is babuyin lang si Sara, si VP Sara, para masira sa 2028. So, talagang, kumbaga patatagalin nila yan, bababaran nila, ang masama, nagbabackfire. Instead na nakakabuti sa kanila, lalo silang napapasama kasi nga, yung nilabas nilang witness, walang kwenta. Pagka natanong ng abogado yan, mauutal-utal talaga yan. Dapat talaga hindi nila nilabas tong witness. Oo. Kasi isipin mo lalong-lalo na yung tanong ni Cayetano sa kanya, kung may threat, bakit hindi nyo ni-report sa PSG? Oo. Kasi yun ang dapat patunayan na there is a threat. O na nangyari. O merong posibilidad o conditional threat na nangyari. Di sana, sinabi nyo muna doon sa PSG. Lalo siyang parang hindi niya alam ang isasagot niya. Parang tama yung sinasabi ng defense na nagbabasa ba, nag-miscript ba ito? Parang ganun. Sana wag nyo na lang pinisinta. Naghanap na lang kayo ba ng ibang magpapaliwanag ng tungkol sa grave threat. Ang nilagay nyo, upaw So wala lalo. Mas lalo nilang nilalaglag yung sarili nila dito ngayon, 'di ba? Dahil diyan sa witness nila, parang parang hindi mo alam. Nag-imbestiga ka ba talaga? Kaya nga sabi nung attorney ng defense na nag-imbestiga ka ba talaga tapos bigla niyang withdraw. Parang hinuhuli niya lang dun sa part na yon, yung tanong na nahulog nga sila. Focus yung camera sa kanya. Bakit? Ang kulit mo salamin mo, kamukha mo siya. Kamukha kayo ng witness, Alam mo, Hindi po ako yan, Oo nga. Oo nga, Oo, ibang klase. Pero yung the way kasi na ipinakilala nila itong witness na ito ay isang expert witness. 2 weeks. Oo, expert daw. 2 weeks Oo, na napakagaling nung para sa akin napakaganda nung pagkakahimay-himay nung defense lawyer patungkol dito sa credentials nitong mamang ito. Alam mo, isang nakakapagtaka rito, nakakatakot dito mga bossing expert siya na
IT expert daw siya pero hindi siya nag-aral ng computer. Ang kanyang kurso, nalaman dito, ang kanyang kurso ay accountancy at siya ay isang certified public accountant o ano siya, lisensyadong CPA, accountant. Oo, so papaanong napasok sa Cybercrime Division ang isang taong, mayroon lang 2-week training. So ano na yun? Expert ka na ba nun? Hindi ba? Parang, Tapos yung training niya pa dun sa kumpanya na parang vulcanizing lang. Oo. Hindi, walang relasyon dun sa digital parang forensic. oo. Ayun pang yung ginagamit na digital forensics. Nabanggit ko nga pag sinabi mong forensics, talagang kailangan sobrang eksperto mo yan. No? Kailangan sobrang, Detalyado yan. sobrang husay mo talaga, experience sa pag-uusapan. Kasi 2022, naging part siya ng Cybercrime Division, tapos nag-training siya ng 2 weeks, tapos 2024, inasikaso niya yung kaso ni Inday Sara. So, paano nangyari yun? Siguro di ba? maganda tawagin natin yung guest, alamin Oo. natin kung ano ang kanyang masasabi. Oo, kasama po natin ngayon via Zoom si Attorney Raymond Batu ng Batu and And Partners Partners. Law Firm. Magandang gabi po sa inyo, sir. Pasensya na, medyo late. Pero It's okay. naabala po namin kayo. Magandang gabi po sa inyong lahat. At sa Vox Populi po itong famous na podcast station ninyo po. At sa lahat po na nanonood ngayon. Bigyan nyo naman po kami ng inyong assessment doon sa mga nangyari dito sa impeachment hearing. Simulan po natin doon sa prosecution. Sa tingin nyo po ba naging mahusay ang pagganap ng prosecution sa kanilang pagpipresenta ng kanilang witness? Well, actually, ang pag-present nila sa witness nila, in my observation, yung prosecution witness was there to really just to authenticate, no? Yung pong dinownload niya na video, no, from the Facebook page ni Harry Roque. So, yun ang ipapatunay niya. Ang problem kasi, when nag-present po siya ng purposes, no? Kasi kung bago ka kasi mag-present ng testigo, ibigay mo yung mga purposes, no? Meron na po kasi doong mga purpose clause na hindi na naaayon sa kanyang competency to testify, no? Kasi I think kasi dapat malimit lang yun doon na dinownload niya at pinakita nila ang video. So with that, kita natin ang prosecution, may optics din sila. Kaya na-realize ko rin dito sa impeachment proceedings, hindi talaga purely legal, but talagang mataas din ang presensya ng political. Kasi kung sa korte na regular courts natin yun, ma-objectan talaga yan eh. At saka ma-objectan yung pati yung pagbigay niya ng opinion, no? Ang problema, ang nagtatanong kasi, ang mga senator judges din na, kumbaga, parang napipilitan din mag-explain ang witness, pati ang mga lawyers ng either about ng prosecution or the defense. Now, on the part of the defense, on the first day, I would admit that maraming mga na-overrule or na-deny na mga objections ng defense, no? Which, ang basa ko naman is that parang, I think, si Chis Escudero, at that time, was playing parang, sige, pagbigyan natin lahat, no? Let the witness answer. And kukonte lang yung na-sustain. But on the second day, yung nag-cross-examination na, ang kabila naman, na-prostrate na nga si Attorney Ligutan dahil nga sa hindi rin makapasok ang kanyang mga objections. By the end of the day, I would see it that the defense performed very well, especially si Attorney Narbasa. Kasi ang nangyari, yung napaghandaan niya kasi pagka kinabukasan kasi yung cross-examination. So, Oo. he had this time to study and really to have this kind of questions, no? So yun ang observation ko. I think the defense was able to bounce back yung sa cross-examination nila. Attorney, na nabanggit nyo na optics ang nangyari at hindi lang po dahil sa mga legal na proceedings ang nangyari dito. Pero sa tingin nyo po ba nakapuntos sa taong bayan ang prosecution nung nilahad nila itong witness na ito? Alam niyo po, sa ngayon, kung pag-usapan natin, never man talaga nakapuntos ang prosecution
even at the time na nasa Committee on Justice stage pa yan. Because, the people would never believe them. Kasi, kapag mag-akusa ka kasi, dapat kasi yung may credibility rin yung mang-akusa ba. And the personalities involved na nagpasa nitong articles of impeachment. So, having said that, meron pong mga pangyayari na napilitan na lang sila ipasa ito. Dahil wala silang choice, no? At at the end of the day, the fact na nalaman nila na meron pong 16 votes na yung threshold, no? Kasi ang constitutional denominator is talagang all members of the Senate, which is 24. Parang napansin ko lang, parang medyo naging matamlay ang prosecution. But they still have yung kanilang sa court of public opinion sa mga tao, no? So they have to present, no, their evidence na kumbaga ipakita nila but through optics na. Kaya makita po ninyo yung the way mag-present si Attorney Likutan. Kung sa korte po yun, maraming objections, yung mga characterization ng statement, yung repetition ng answer ng witness, inuulit niya ulit bago siya magtatanong. Those matters are simple things, no, but in regular courts, pag objectionan men, magagalit talaga ang judge. Bakit ka ba nire-repeat mo pa yung sagot? Bakit hindi dire-diretso? You are wasting judicial time, no? That is really in litigation. But since nga political, nagkaroon ng maraming optics. Isa pa po na nakita kong optics is yung pamaraan na meron pang manifestation bago mag-present ng articles of impeachment. Meron pang tinatanong yung prosecution kung ano ang inyong stand, which are sana para lang yun sa memorandum, no? Kung mag-submit ng prosecution or both parties required to submit their memoranda. Pero ang nangyari, na-advance na kaagad, no? At saka parang yung mga senator judges, especially doon ng non-lawyers, parang nagdediretso na rin sila sa merito. So, ang aking tingin po talaga, sir, if you will analyze this, yung legal evaluation is there. But ang optics at yung political, mas marami po talaga ang political optics para ikumbinsi yung taong bayan. Kasi they know for a fact that they no longer can convince the impeachment court. Paano man sila makakuha ng 16? 13 nga sila, variable pa nga yung 13. So they know that they cannot get it from the impeachment court. So they are now courting the public opinion. Kaya nga, makita po ninyo, sa social media, paspasan yung trolls, tapon dito, tapos yung mga doon sa allied, no, na kahit na minsan natatawa na nga ako sa mga comments nila, binibend na yung definition. When in fact, klaro naman talaga, literally, and as well as common sense sa pag-interpret ng mga alleged violations, wala naman talagang kaso against the Vice President. Okay, attorney, si Master Judea po, no? Medyo Yes, nagkakaroon po kasi ng kalituhan, no? Nakikita natin yung mainstream media, ang pinipraise nila is yung prosecution team. Pero kung makikita natin sa mga comment section, sa mainstream media, social media, ang pinipraise nila ay yung defense team. Pero sa inyong pananaw po, sa 3-day trial na yon, sino po ang nangibabaw dun? Nangibabaw, of course, ang defense, no? Because it's easy to destroy an accusation rather than to prove your own innocence. Kasi, remember, it is the duty of the prosecution or the burden of the prosecution to prove its case, no? And every time that the defense will try to attack it, ang simple lang man ang kailangan gawin ng defense. This is all politically motivated. Kasi, basic po kasi sa impeachment is that sinasabing, kapag mapatunayan na ito is politically motivated, dismiss na ang kaso or acquitted na po yung respondent because you cannot use this as a tool to remove a political enemy. Hindi pwede. It should be based on yung tagang culpable violation of the Constitution at saka yung tawag nating a betrayal of public trust. Now, talking about mainstream media, hindi naman tayo magtaka niyan. Ako rin ever since talaga yan, panahon pa ni Old Man, PRRD, is that the bias is there. Ang optics nila magbigay doon sa news nila, yung kanilang headline, di ba? Nakaklaro natin na magaling mag-twist ba? In fact, ang remaining na lang talaga na bastion, ito pong SMNI natin, at the same time, ito po yung mga independent bloggers na talagang nagbibigay ng message to all, no? And
yun ang effective. Kasi ang mga masa, doon na nanonood eh. They do not want to watch already sa mainstream media kasi alam nila na klaro ang bias, no? Sabi ko nga sa kanila, bakit hindi mahirap depensahan ang VP Presidente? Sabi ko, kasi simple lang guide natin eh, truth and justice, supported by law and the Constitution. Paano tayo mawawala dyan? Now, on the other side, they are always trying to bend it, no? If not twist the law, no? They have been doing that and the people are no longer stupid enough not to understand what they are doing. Nakikita nila na, hindi naman kami bobo kasi yun ang naiinis ng taong bayan kasi parang ginagawang bobo ang taong bayan. And akala nila malulusutan nila yon. Hindi po eh. Mas meron na tayong mga AI, ang galing na nila kahit mag-post ka ng English yan, i-interpret nila sa ChatGPT yan, sa Gemini. Alam na nila kung anong ibig sabihin. So, ibig sabihin, the taong bayan are talagang vigilant and watching, no? Going back po sa mainstream media po, kanina po kasi twice na po, meron akong nakausap na from The Economist, and kanina po, taga Switzerland na media went to see me and talk about it. Iba talaga ang alam nila, sir, no? Ang alam nila, yung anong pinifeed sa kanilang mainstream. So, ganun pala ang nangyayari. Yung mga foreign correspondents, they get their news from the mainstream, of course, kasi yun man yung mga kilala. And ano yung pinifeed sa kanila, yun rin din pinapalabas nila doon sa kanilang station. So when they learn the truth here, sabi ko, pinakita ko, sabi ko, ganito. Nanganga sila, ganun pala. Sabi ko, yes. How could you say that BP Inday Sara, na lost niya ang kanyang betrayal or public trust, taas ng rating niya, both satisfaction and trust rating. So now they are understanding and they are reaching out to us, no? Na sabi nila, pwede pa ba kaming magtanong kung ano ba talaga ang nangyayari? So they went to the house of PRRD kanina, pinamahan ng mga tropa natin sa Davao, and they saw it, no? They saw it that ganito pala paano siya mahalin ng mga tao dito. Yes. So yun po, no? It's very hard, no, if the people mismo ang kalaban nila. It's very difficult. Even if you have all the money, influence, power, but if you do not have the people, you will never win in this particular battle. Tama po, attorney, no? Eto, follow-up question po, no? Ano po ang masasabi ninyo dito sa senator judges, considering na sila po ay nag-aati-ati at may pinagdaanan na masalimuot? Nakatulong po ba sila yung mga tanong nila or mas lalo nakagulo doon sa impeachment trial? Alam niyo po, sir, si Senator Contiveros is talagang twice siya na semplang eh. Ang intention niya kasi noon is to repair, no? And nangyari nga is that mas nakabuti tuloy sa this defense. Yung first question niya na napilitan si Ligutan na magsabi na yes, we are trying 100%, we cannot 100% prove it. And they were able to present their theory of the case, no, of the prosecution. Kasi yung theory po, no, tinanong yung prosecution, how could that be an impeachable offense? So nag-answer siya. And you know, by answering kung ano yung theory nila, nabasa ngayon ng defense na ayan pala ang gusto niyang ipatunayan. Diba? Kaya nga, wise din si Escudero napansin niya yun. Sabi niya, sige, I will also give you a similar time of 5 minutes for you to give, But magaling din si Attorney Narvaza, no, we will do it after the cross. So, para lang Kaya nga, if you'll notice, ang closing statement ni Binluan was very hard-hitting doon as opposed to the manifestation or explanation of Attorney Ligutan. Now, with respect sa senator judges, if you will see, it will reinforce our belief and yung katotohanan na it's really political. Kahit ano pang gawin natin, sabihin natin is a court, sabihin natin legal evaluation, the problem is that the allies, no, or those leaning to the prosecution will always repair the whatever they perceive as an error na ginawa ng witness. Ganon din po sa defense. You see Alan Peter Cayetano is like talaga barking also to however repair or attack the witness, no? But kaya nagko-caution always si Escudero, pero hindi man makinig. Do you think mabuti kung judge yan na iko-contempt niya yung mga senator judges? Hindi naman, kaparehas naman yan. So pagbigyan niyan magsalita. Sana they could have made a standing rule that you cannot ask questions to the lawyers. You may ask question to the witness through clarificatory questions, but do not ask about the merits of the case o yung heart mismo ng controversy. Because if that is the case, it would be tantamount to prejudging it in advance, no? Kasi makikita mo rin ang leanings nila.
Now, among all the senators na hindi ko na-expect na maganda ang mga tanong, si Robin Padilla, na-graduate sa University of Reason daw. Imagine ang kanyang mga questions appears to be prepared or asked by a person or a judge who is neutral, no? He has that a face that he was impartial, no? He was simply asking for the ano ba yung sana yung credentials, tapos he was just asking na saan na yung original raw file, yung mga basic na ganun, na hindi mo halata na talagang nagalin siya kung saan man siya pumapanig, no? So, having said that, nalaman po natin na impeachment proceedings and an impeachment court, kahit ano pa balik-balik ta rin nila, it will always involve political affiliations. Attorney, si paring RJ po. Regarding po dun sa nasabi niyo po si Senator Robin, regarding po din sa presenta nilang video, ano po 'yun? Alanganin ba sila doon sa pinakita nilang video dahil ito ay screen recording? Sa Hindi palagay niyo naman. Actually, hindi man talaga issue yan siya. Kasi in the first place, hindi man talaga dinideny ni BP Inday Sara na meron talagang nangyari na pagsasalita na ganon. Ang inaaway kasi dito is yung optics. Kasi gusto nila ipalabas lang yung splice. Now, sa rules of evidence natin, allowed naman talaga na kapag ang other party presents a portion of that video, pwede rin po ang kabila ipalabas din ang kabuuan, no? So, what is the defense trying to do is to show the context, no? The context of the entirety of the video and as well as the circumstances or yung environment kung paano sila dumating doon sa interviewhan. Yan ang kanilang target, no? So that it would show that when BP Inday Sara said, it was said not deliberately or for the purpose of intimidating someone, but it came about because of her anger, passion, kasi yung nagpatong-patong na yung oppressiveness sa kanya ba. Wherein, by human nature, it is just sometimes, no, we utter some words as a defense mechanism. Tao lang naman eh. Now, we cannot say the BP or the president or anyone else is highly AI ba sila, a robot na hindi lang sila makapag-react, no? So, ang aking tingin doon is that it was good, no? Because the optics ni-establish talaga ng defense, no? Ang prosecution naman, trying their best to limit only up to that. And they are literally just proving yung elements po ng grave threat. Ang kay ano naman, ang defense, matalino sila because they are not concentrating on grave threats case as a case itself. Kasi there might be some wrong in what you said, but ang inattack nila yung tinatawag nating culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Because remember, these are the grounds to impeach a person, not that grave threat, no? So ano po ba yung culpable violation? Did the officer knowingly violate a specific command of the Constitution? Ibig sabihin, alam niya ba? Alam niya mali. Talagang ginawa niya knowingly, no? So it was just, katulad nito, parang spur of the moment dahil angry siya. And second, kapag sinabi nating betrayal of public trust, yung did the officer or the impeachable official commit an act that is very grave, in bad faith, that it destroyed the trust attached to the office. Yun ang pinaprotektahan ng defense na hindi yun nangyari. Despite the fact na nakapagsalita si BP Inday Sara. Because no matter what we do, tama yung mga statements ng mga lawyers. Bakit hindi na lang, totoo namang nangyari yan? That's true. However, kailangan din talagang i-present yan na properly. Because it is an optics for the prosecution that when they did that, when they got this recording, they did it legally, in good faith, na wala ang political motives. Kaya na ipastablish nila yan eh. Whereas on defense naman, you did it, you got it through with political motive and hindi mo nakuha yung mga original raw file, hindi ka nakapag-interview ng ganito. Kaya nga yung tanong niya, did you really investigate? Di ba, parang tas withdraw siya kasi bawal man talaga yung tanong na yan, no? So yun po ang optics dito. Kaya kailangan pa rin talaga ipaslabas nun. Kaya that's why magtaka sila, bakit patanungin ang competency ng tao nito or expertness nito ng tao na to? Not anybody can do that. Dali naman mag-screen record sa OBS. That's true. Pero we would like to know how did he do it? Was it
fair ang paggawa niya. Kasi take note, on that particular video, ang sinabi ni Inday Sara is that, huwag po kayo mag-alala sa security ko dahil kapag papatayin ako, meron akong inutusan. Yung word na huwag kayo mag-alala sa security ko at dahil pagpapatayin ako is a threat to the second highest official of the land. But they did not take serious on that. They were concentrating on the threat against their principal na si BBM. So, with that, there is a selective choice of looking for which justice to present, no? Ang protektahan nila. Yun lang kanilang boss, no? It should have been dalawa. They should have reached to the important point that you should have contacted the PSG, the Security Council, the ISAP, the CIDG, lahat to form a task force on that. Because if this is really a threat, that is true. So wala, yun ang ini-establish po talaga. So that ito pong mga culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, at ang kanilang pong good faith ng pagpalabas ng video, was it really to prosecute a person who committed this act or is just a political there is a political motive dahil gusto mong matanggal dahil political opponent mo siya. Attorney. Hello? Yes po. Attorney, medyo may ano na ako, may sipon na ako ha. Sana maunawaan mo ako, attorney. Yes po. Anyway, I will try my best. kakapasok lang ng balita, no? May kumakalat ng balita ngayon na etong witness nila, marami raw kaso. Marami raw kinakaharap na kaso. So, paano yan? Paano natin paniniwalaan yung witness nila marami pala nung kinakaharap na kaso. So, Well, actually, in fairness, no, a person was pending several cases, etc., would really not that matter when they testify as long as it is on his own personal knowledge, no. Kaya nga, even nga yung mga prostitute, if they've committed, if they have seen a crime, they could testify even if ina-attack yung kanilang pagka-prostitute na wala namang sali, no. However, if the crimes or the cases that this person is facing before the ombudsman and the courts involves yung perjury, falsification, or things that involves yung moral turpitude niya, yung pagiging pagka-honesty niya, that can be used. That's why I hope that the defense could investigate what are these cases all about. Kasi kung ang ganun is nag-involve sa honesty niya, yung the way siya mag-handle, mag-investigate, meron siyang kalokohan na gawa, na meron siya, that would be a very, very important piece of evidence for the defense. So attorney, dahil nga sa ganitong mga pangyayari, ano kayang sa tingin ninyo ang magiging next move nitong prosecution para mas matibay yung kanilang mga ipipresentang witness? Sa tingin nyo po ba, dahil sa witness nilang medyo palpak ngayon, may iba silang gagawing move? Yes po. I think when I hear that NBI Matibag will testify, I think NBI Matibag will say na they are now in the process of locating now the contract killer, or that they have found the contract killer, or in their, parang ganun ba? It's possible lang ha. Na kasi, nalala po ninyo, nag-investiga daw si NBI Matibag is that meron yata siyang nasabi noon na parang they are trying to determine who is this contract killer. Ayun ang nakakatakot because if really, meron ba talaga? Or baka naman, akin lang, opinion ko, palagay ko, baka Paul Guy, no? O ilalagay doon, magme-mention ng name, no? Or baka si Madriaga o anyone else. No? But what I'm trying to say is that there are many possibilities. Kasi nag-iisip ako, ano namang itatestify ni NBI Matibag? Considering that at the time when these affidavits of investigations were done, all were during the time of NBI Santiago, Director Santiago, no? So ano ang participation ni NBI Matibag? So I think that is yung ongoing investigation nila, or concluded na ba, or ongoing pa ba? Na-determine na ba nila yung sino yung contract killer allegedly? Wala na po akong makitang dahilan kung bakit magta-testify si NBI Matibag. And of course, they are now going also to utilize Zuleika Lopez. Now, why? Because they know na nag-break po si Inday Sara nung hinuli po yan si Zuleika Lopez. So, if they feel that they could pressure and elicit something from Zuleika Lopez, baka magkamali si Inday ulit. Di ba?
or magkamali si Zuleika Lopez. It is just parang, ako tingin ko parang is more on fishing. Or baby sabihin niya, Ma'am, you were that in video. Katabi mo ba si Inday Sara? Yes. Narinig mo ba siya nag-utter ng words na ganito? Well, actually, no. You just answer yes or no kasi yung hostile witness mention. Diba? Parang mga ganun ang things, no? Para just to prove that it happened. So, ma-miss out na nila o hindi na nila kailangan i-present yung nag-record, yung nakapag-witness, yung mga affidavit ng mga reporters na hinahanap doon sa 7 grounds na pinadala sa kanya na hindi din nila na-comply pa rin. No? So, it is a technique in order to prove what otherwise dahil nandoon siya sa loob. So, yun po, nagkikita ko ng mga pangyayari. No, akin lang naman is just my imagination of what will happen. I might be wrong, but I think that is the closest because I'm analyzing these people. Ano ba ita-testify nila? Kundi yun lang man. Attorney, speaking of VP Sara Duterte, do you think yung kanilang strategy na hindi pag-appear ni VP Sara Duterte is effective o better na siya po ay mag-appear dito sa impeachment court? Well, ang nakakatuwa kasi, number one is that she is not required to appear. That is clear under the rules, no? And when Attorney Kapunan was asking whether or not she will appear or she will be coming over, I think nabasa ko yung mind niya kasi parang gusto niya emphasize na because if she's here, we will call her as a hostile witness. Hindi man pwede yun. Maybe she will argue that, well, true, if in criminal proceedings, you could say that I have the right against self-incrimination. I cannot testify for you guys, no? But this is an impeachment proceeding. It's mere removal. So, ibig sabihin, pwede kang mag-testify. Kasi sa civil case po, pwede kasi na kapag may dumating yung isang party, pinapatawag as hostile witness, no? So, maybe they'll argue that mabuti na lang, sharp ito si Escudero and say, no, you cannot do that. I will make a ruling. And at the same time, I know that merong objection din gagawin itong prosecution. Now, as to whether or not mag-appear siya, I would believe that yung kanyang presence po on that day ng cross-examination na kanyang minute ang kanyang defense team, kinausap po niya at sinabihan niya na sa defense team niya na kumusta niya, okay lang kayo, gano'n. That was a sign. It was a message actually na at saka nag-quote pa siya ng Unbowed ni Invictus, no? That I'm here to fight. Hindi ako nagtatago. Hindi ko binabaliwala to. Kung yung optics niyo, no, parang wala akong pakialam, no. Mataas ang aking kumpiyansa sa aking mga abogado and they represent me and I'm here. The fact that I'm here, I'm telling you I'm supporting them and I'm fighting this to the end. Yun po ang message na nakikita ko kay VP Inday Sara. Attorney, si Coach Oli po to, no? Speaking of optics, attorney, kasi merong mga lumalabas sa Facebook